Hi everyone, good morning. Another day, another devotion for today. So ang topic natin is unity in the body of Christ. Ano ba unity? Ang pagkakaisa. Unity of the body of Christ means that all believers, though different in backgrounds and personalities, are joined together as one body and one head. So, one head, that is Jesus Christ. So, yung church, tinatawag na body of Christ. So, pag sinabi natin unity with the body of Christ, pagkakaisa, pagkakasundo sa katawan ni Kristo. Hindi pwedeng mananampalataya ka, tapos mananampalataya ako, tapos magkaaway tayo. Hindi pwedeng gano'n. Kung talagang parehas na mananampalataya, may unity, may pagkakasundo, merong peace, kasi tayo ay member ng isang katawan. This unity is not uniformity, but harmony. So, ibig sabihin ng uniformity, hindi kailangan magkapareho kayo o magkapareho tayo. Magkakaiba tayo pero merong harmony. So, pag sinabing harmony, nagkakasundo, maayos yung relationship natin, parang yung kamay sa paa, even magkaiba yan. Magkaibang function, magkaiba. Pero merong harmony. Nag-exist sila together to help each other, helping one another. So this unity is not uniformity. Hindi ibig sabihin magkakapareho tayo, magkakaiba tayo, but there is a harmony grounded in love, humility, and service. When the church walks in oneness, it reflects the character of Christ and strengthens each witness to the world. So sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 15, let the peace of Christ rule in your heart. So hayaan natin ang maghari sa ating puso ang kapayapaan ni Kristo. Since as member of one body, you will call to peace and be thankful. At maghari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. So, dito sa verse natin is tayo'y member ng isang katawan. At the same time, sinasabi dito na maghari sa ating puso ang kapayapaan ni Kristo. Now, ang teaching natin is, unang-una, Christian reflects the community of the Trinity. So, ano ba yung ibig sabihin ng community? Community ni Father, Son, and Holy Spirit. There is unity in diversity in the community of the Trinity. So, yung Diyos natin isa lang. Pero may tatlong person na Father, Son, and His Holy Spirit. And there are in harmony. Perfect harmony. Pero magkakaiba. Distinct. The Father is not the Son. The Son is not the Father. The Holy Spirit is not the Father and the Son. That is the doctrine and Trinity. We believe in one God, and that God communicates Himself, reveals Himself in three persons. Then makikita natin na may community, may unity in the community of the Trinity. That's why yung tinawag ng Diyos yung church. Kaya kailangan ma-reflect, maging mirror, masalamin ng church kung ano ang Diyos. Do you believe in God? If naniniwala ka sa Diyos, naniniwala ka ba sa Diyos ng Biblia ng Trinity? That's why nasasalamin dapat yan sa ating mga asal, sa ating pakikitungo, sa ating mga kapwa mananampalataya. That's why sinasalamin ng iglesia, sinasalamin ng mga mananampalataya kung sino ang Diyos. Hindi pwedeng dalawa kayong mananampalataya tapos magkaaway kayo or magkaalitan. That's why hindi kailangan ng pare-pareho tayo. Magkakaiba kasi talaga tayo. Iba-iba tayong attitude. Kahit nga sa katawan natin, iba yung mata, yung ibibig, kamay, ulo, yung iba yan sa katawan. Magkakaiba pero merong isang katawan na nagpa-function. Binubuo ng iba't ibang bahagi. So, don't expect na yung kapwa mo mananampalataya ay katulad mo. There are different
We are different. Believers are different. Mga tinawag ng Panginoon upang maligtas sila ay magkakaiba. Christians reflect the community of the Trinity. Number 2, Christians promotes unity within the body of Christ. Dahil dito, pinapromote dito yung unity, pagkakaisa sa katawan ng ating Panginoong Kristo. Hindi pwede na yung mananampalataya nagkakasakitan, dumarating sa ganung pagkakataon. Pero hindi ibig sabihin na dapat magkawatak-watak or magkagalit-galit. So, sinasabi ng Biblia, magpatawaran at magmahalan kayo. So, Christian promotes unity in the body of Christ. At pangatlo, Christians strive to be peacemaker on a mission. Ikaw, meron kang mission. As a Christian, automatic yan. Kung Kristiyano ka, meron kang mission. Marami kang dapat gawin according to the Bible. At isa sa mission natin dito sa mundo ay maging peacemaker. Pag sinabing peacemaker, ano ba to? Isang tao na nakita mo. Example, nakita mo yung kapitbahay mo. Or tapos yung isang kapitbahay mo, nakita mo nagkakaroon ng alitan. So, bilang peacemaker, hindi ikaw yung naglalagay dapat ng gatong so nag-aapoy na galit or alitan. Ang peacemaker, binubuhusan mo ng tubig para mapatay yung naglalagablab na alitan. Hindi ikaw yung naglalagay ng gasolina para lumiyab pa yung galit ng bawat isa. Kasi nag-aaway na yung dalawa kasi magsasabi ka pa ng mali. Ang peacemaker, ang goal mo, ang mission mo, is magkabatay yung dalawang parties. Gusto mo magkaroon ng reconciliation. That's why gagamitin tayo as Christian to open the eyes to see what God sees. Kailangan mo lang makita yung identity mo as a peacemaker, na ikaw ay narito sa mundo na to para pagbitiin yung mga nag-aaway, hindi pag-awayin, nagkakaroon ng gusot, lalo na sa katawan natin, Panginoong Kristo. Christian strive to be peacemaker on a mission. Kaya gawin natin to, i-apply natin to sa buhay natin. 3 commitments o 3 parang panata, commitment na kailangan mong gawin at gagawin mo talaga. Ano yung 3 na yan? Patungo yan sa kapayapaan at pagkakaisa. Number 1, commit to assume the worst about a person. Commit not to tell bad things about a person. Commit to work towards peace and reconciliation. Napakasimple lang nito, pero very practical. Magkaroon ka ng paninindigan, magkaroon ka ng panata or resolve sa iyong puso na when you look at the person, hindi mo i-assume yung worst patungkol sa tao na yan. You will not assume the worst about that person. Sa halip, lagi mong iisipin na kahit makagawa siya ng mali, iisipin mo yung ano yung pwede mong magawang mabuti para mabuti ang makita na itong tao na to. Matulungan mo siyang maging mabuti ang kanyang pag-iisip, assuming the best of that person. Yung iba kasi assume the worst about the persons, kaya minsan may maganda ng ginawa, nagiging mali pa rin sa paningin mo kasi ang nakikita mo lang negative sa tao na yan. So, don't think about the negative about the person. Laging nasa isip mo dapat, laging bias mo dapat positive. Ang nakakatawa yung taong ganun, nakikita yung positive, nakikita yung maganda sa tao, kaysa yung nakita yung masama o yung pangit sa tao. You're not assuming the worst about that person. You're assuming the best. Tutulungan mo yung taon makita yung best kesa yung makita niya yung worst. So, ma-healthy yung gano'n na you don't assume the worst about the person. Lagi mong pinagtatanggol yung tao sa isip mo na nakikita mo, natutulungan mo na mabuti ang makita mo sa kanya rather than worst. Lalo na sa pag-iisip mo pa lang.
Hope you learned something. Thank you everyone and God bless.